Bilisan na natin kumain para hindi tayo maiwan sa pila. Mabuti na lang at hindi ganun kabagal ang usad ngayon. Dahil ang lagkit-lagkit na ng katawan ko. Bakit po ba kasi tayo laging nakikipagsiksikan dito, Nay? Lagi rin naman po tayo nagsisimba sa Quiapo. Di pa po ba sapat yun? Anak, maliit ka pa kasi doon. Ang halos mag-agaw buhay si Tito Dennis mo dahil sa kanyang sakit. Pinagaling siya ng Poong Nazareno. Kaya itong ginagawa nating pagpila para sa pahalik, maliit na bagay lang ito. Kumpara sa malaking himala na ginawa niya sa pamilya natin. Nay, mga ilang pahalik pa kaya ang gagawin ng mga may sakit bago sila gumaling? Bakit po ba kasi tayo laging nakikipagsiksikan dito, Nay? Maliit na bagay lang ito. Kumpara sa malaking himala na ginawa niya sa pamilya natin. Mga ilang pahalik pa kaya ang gagawin ng mga may sakit bago sila gumaling? Oh, grabe. Tok na ako. Yung mga bata, di nila kinakaya. Tiyaga mo na. At minsan lang naman ito sa isang taon. Alam ko naman yun. Kaso lang, ito si Ella, daming tanong. Parang matanda akong magsalita eh. Mga bata pa kasi. Kaya paglaki nila, maiintindihan nila yan. Buti nakarating ka na. Kala ko malilate ka eh. Ready ka na ba for a 3-day retreat? Oo naman, ito. Yan ang dala mo? Napakaunti naman. Ikaw din naman na. Buti in-accept mo yung invitation namin para sa spiritual retreat. Oo naman, gusto ko din naman yun. Tsaka, ano nga pala yung mga gagawin natin doon? Sabi ni Mr. marami daw tayong activities eh. May mga talks about family values, self-discoveries, tapos may quiet din time tayo para mag-self-reflect. Tapos, may mga group games din daw. Sabi nila, bonding din daw natin to para sa isa't isa, para makilala rin natin isa't isa lalo. Ang ganda naman yan. Siguro, doon ko lang mas makikilala at maintindihan kung bakit ako pinalaki ng ganito. Paano ang pinalaki? Lumaki ako sa estero. Huh? What's estero? Good morning po! 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 Nasaan na po ang aking paboritong pansit? Ito na po ang pansit. Pas paborito kong si Ella. Thank you po!
Yung flies dyan. Mang Rodi, ingat po kayo. Baka po makuryente po kayo. Uy, Ella, huwag kang mag-alala. At master na master ko ito. Po. Hi po. Good morning, Ella. Good morning din po, Aling Tasing. Good morning po. Excuse me, Ella. Good morning. Good morning. Good morning. Tanghali na! Grabe na kayo! Babalik na lang ako mamaya. Baon na kayo dyan mga bata! Hello po. nako. Hello po. Ano naman kayo eh? Good morning po. Kayo, tingnan nyo si Ella oh! Ang aga-aga gumising! Eh kayo, andyan pa, nakahiga pa! Ay! Pinilang mga bata. Sa ulo. Miss Ganda! Miss Ganda! Ay, Ella! Ay, abe, Ella, ikaw pala. Good morning po! Good morning po! Good morning po! Bulaga! Ikaw talaga, araw-araw mo na lang akong ginugulat. Hindi ka ba nagsasawa? Oh, halina kayo dito. Mag-almusal na tayo. Pagpasensyahan nyo na tong almusal natin at sa susunod pa na linggo ang sahod ng tatay nyo. Kumusta na, Ella? Naipasa mo ba yung project mo sa school? Ano nga ba yun? Yung sa poster making contest? Opo, tay. Nagandahan niya po si Ma'am eh. Magaling talaga tong anak ko. Manang-mana sa tatay niya. Galingan mo anak sa school ha. Para hindi ka mawala sa honor. Yung tita Joy mo, di ba nakagraduate na? Ayun, nasa ibang bansa na ngayon. Oo nga ate, para yumaman na tayo. Hep, hep, hep. Mag-aral kayong mabuti para gumanda ang inyong kapalaran. Hindi nyo responsibilidad na iahon tayo sa kahirapan. Trabaho namin ng nanay mo yan. Pero tay, gusto ko naman po talagang tumulong sa inyo. Pag nakapagtapos na ako. Ang bait naman talaga ng anak ko. Oh, siya. Mauna na ako sa inyo at napakahigpit nung foreman namin sa site. Gumayak na kayo at may tubig na dyan sa container. Nag-igib ako kagabi ng tubig para maiksi ang pila sa gripo. Ikaw naman dandan, linisin mo yung padyak at ako'y lalabas mamaya pag uwi ko para meron tayong pandagdag gastos. Opo, tay. Sige nga, bilisan mo na. Iiwanan ka namin. Sige ka. Nanay oh. Diyan ate. Pabilisan nyo na dyan at ako nang bahalang magligpit nitong pinagkainan natin. Saan natutulog yung mga taga-estero? Sa dirty place! Saan naman nalilig yung mga taga-estero? Sa dirty water! Kaya, yung mga tumitira sa estero ay dirty people! Oh, bakit umiiyak si Ella? Teacher, Ella's crying because that the bullies are bullying her. Alam niyo mga bata, hindi tama ang ganyang pag-iisip. Hindi nakikita ang pagkatao ng isang tao sa lugar na kanyang tinitirhan. Huwag kayong maging mapanghusga. Huwag kayong nanunukso. Lahat tayo dito ay pantay-pantay. Dapat nating igalang ang isa't isa. Ang kalinisan ng tao ay hindi batay lamang sa panlabas na anyo. Dapat pati sa puso. Maging sa pakikipagkapwa-tao, naiintindihan niyo ba yon? Opo, teacher. Sorry, Era. Salamat po, teacher.
Anak, dami mo yatang assignment. Ba't hindi ka pa matulog? Maya-maya, darating na yung tatay mo. Ayan na. Pinatayan na tayo ng ilaw ng kapitbahay. Tulog ka na. Gagasaran na lang po ako. Nak, ang hilig mo talagang bumili ng yelo sa tindahan. Eh ba mamaya, sa gripo lang pinanggagawa yan. Malinis pa yan. Ang init po kasi eh. Di bali, nak. Pag nagkaipon kami ng tatay nyo, magpapakabit tayo ng sarili nating kuryente. Bibili tayo ng rep para may lagi kang malamig na tubig. Promise po yan ah. Oo naman. Bibili na rin tayo ng electric pan para dito kay dandan at napakapawisin. Tsaka po, wag po natin kalimutan yung washing machine para hindi po tayo mapagod sa paglaba. Eh, kung ganun, lubos-lubusin na natin. Pakabit na rin tayo ng sarili nating tubig para hindi na mahirapan yung tatay niyo sa pag-iigib sa kanto. Sige na, bilisan mo na dyan. Matulog ka na. Bata pa lang ako, hindi na ako tumitigil mangarap. Dahil yun lang ang kaya kong gawin. Ang mangarap na makaahon sa buhay sa estero. Hindi ko naman po sinasabing kaawaan niyo po ako o kami. Pero siguro naman, na-imagine niyo po yung buhay namin. Thank you, Ella, for sharing your experiences with us. Ito talaga ang isa sa main purpose ng retreat na ito. Ang mai-express nyo kung ano yung mga nasa saloobin nyo at makapag-reflect na rin. Kung papaano natin gagamitin ang mga experiences na ito sa patuloy pa nating pagharap sa ating buhay. Salamat din po sa inyo. Napagtiyagaan niyo pong pakinggan yung boring kong kwento. Ano ka ba, Ella? Manghang-mangha nga kami sa'yo eh. Ang hirap pala ng buhay niyo sa estero, no? Samantalang ako, pati lang ng wifi, nagre-reklamo na. See? Nakikita natin ang different struggles ng bawat isa. Hopefully, we learn from those. Anyways, I think that's it for tonight. Matulog na tayo, guys, at maaga pa tayo bukas. Papaalala ko lang, ang call time natin ay 7 a.m. Magpahinga kayo dahil marami tayong activities. Good night, everyone! Parang ang hirap na walang tubig. Tapos walang kuryente. Tapos ang liit pa ng bahay niyo. Maliit talaga. Kapag ka tumayo ka, tapos umikot ka, kita mo na yung buong bahay. Kaya siguro matured mo rin mag-isip. Dahil sa mga pinagdaanan mo. Samantalang ako, di ko lang magustuhan yung kulay ng kwarto ko. Magta-tantrums na ako kay mama. Nasanay lang kasi akong lagi kaming gipit. Alam mo, buti na lang, nagpapadala si Tita Joy. Yung kapatid ni nanay na nasa ibang bansa. Kaya kahit papaano nakakaraos kami. Kaya siguro ganun na lang din sila na palasimba
Kasi kanino ba naman sila hihingi ng tulong, di ba? Uy, sorry kagabi, nakatulog ako. Hindi ko na malayan eh. Okay lang yon. Nagtakip na lang ako noong unan para hindi ko marinig yung hilik ng isa dyan. Ah, ganon. Ito lang ba yung susubok sa friendship natin? Ay, teka. Naiwanan ko yata yung tubig ko. Babalikan ko lang. Ito na. Total, nalakasan ka sa hilig ko kagabi, di ba? Sa'yo na yan. May extra pa naman ako dito. Huwag ka mag-alala, malinis yan. Ano ka ba? Ako pa. Lumaki ako sa estero, di ba? So, ano na kaya gawin natin? Ano nangyari kay Ella? Naapoy po ng lagnat si Ella. Ay, sakit na po ang tiyan. Dadalhin po namin sa ospital. Oo, sige, kasunta. Salamat po. Kunin ko lang po yung temperature niyo po. 35.6. Pasensya na po kayo pero ang sabi po ni Doc, kailangan niyo pong i-admit. Kaso for the meantime po, wala po kaming available room. Pakiintay na lang po si Doc po. Ano po? Ay, ito na po pala si Doc. Yung record po. Lumabas na po yung findings ng lab exam and based po sa result, amoebiasis. Baka may nakain or nainom siya na contaminated. Generally po kasi sa mga lugar na hindi masyadong malinis, ay madalas nakuha ang mga gantong sakit. So may naalala pa kayong pagkakataon o sitwasyon na maaari niya nakuha to? Dok, nakatira ko kasi kami dyan sa may tabi ng estero. Diyan sa may estero di Carmelita. Doon sa... Oo. Mahilig din po kasi siyang bumili ng yelo sa may tindahan, Dok. Siguro naman po, malinis yung pinanggagawa ng yelo. I see. So, ganito po. Magbibigay po ako ng reseta sa inyo. Make sure po na ito ay may inom niya. 10 araw, 3 times a day. At yung tubig na ipapainom natin sa kanya ay matiyak natin na mapapakuluan. Para kung hindi tayo sure kung malinis, at least safe niyang may inom. Okay po? Sige po, Dok. Salamat. Sige, may iwanan ko po muna kayo.
Nanay, nabili mo ba lahat ng gamot? Pangatlong araw lang yung nabili ko. Sabi dito, 10 araw daw ang gamutan. Ibali, babali na lang ulit ako kay Foreman. Dadalas-dalasan ko na lang din ng pag-overtime para makabawi tayo. Hi. Hi. Sorry, nagkasakit po ako. Nagkaroon po tuloy tayo ng mga gastusin. Huwag mo sabihin yan, anak. Musta na bang pakiramdam mo? Narinig ko po kayo. Wala po tayong pambili ng gamot. Basta, huwag mong isipin yon. Ang isipin mo ngayon kung paano ka mabilis na gagaling. Yan ang gusto ko. Laging nakangiti ang prinsesa ko. So for this activity, nakikita nyo naman itong bola na hawak ko. Ipapasa-pasa natin ito habang may tumutugtog na music. Kapag tumigil ang music, kung sino ang natapatan ng bola, siya ang magkukwento ng isang karanasan na nag-push sa kanya para lalong magsikap na magtagumpay sa buhay. Ready? And play music. What's up ka na naman kasi nakakudi yata eh. Ito nga ba yung sinasabi mo? Hindi kasi, Sana po makalisa tayo dito sa estero. Thank you po, teacher. Sinunod ko po ang payo niya sa akin noon. Lapit ko na po matupad ang pangarap ko. Isa po kayo sa mga nagbigay inspirasyon sa akin. Nagbigay ng lakas ng loob. Tibay sa dibdib. Para harapin po ang buhay po namin sa estero. Maraming salamat po. Pagbutihin mo pa, Ella, ha? Malayo pang mararating mo sa buhay. Thank you po. Ang galing mo talaga, ate. Kaya ikaw, Dandan, mag-aral ka rin ng mabuti. Gayahin mo yung ate mo para magkaroon ka rin ng medal. At bawas-bawasan mo yung paglalaro sa labas. Konting katahimikan lang para sa isang mahalagang anunsyo. Yaman din lamang na nabanggit niyo yung labas, hindi muna tayo uwi. Kakain muna tayo sa labas. Yay! At meron pa, isang napakahalagang balita. Pero, bahala na ang nanay niyong magkwento sa inyo. Tama. Ang tatay nyo na-promote sa trabaho. At mas may good news pa tayo dyan. Makakalipat na tayo sa mas magandang bahay. Magandang bahay? Makakaalis na tayo sa estero? Yay! Masaya ako na nakasama ko kayong dalawa sa retreat natin. Ano naman yung mga naging favorite activity nyo sa ginawa nating team retreat? Ay, ma'am, yung bonfire po. Feeling ko mas naging close tayo ng lahat. Napansin ko nga, parang ang dami mo nga naging kaibigan, no? Na nag-bonfire tayo. Ano naman masasabi nyo sa kabuuan ng retreat natin?
Ako po, masayang-masaya po ako kasi inimbitahan niyo pa rin po ako kahit hindi niyo po ako ka-church. Oo naman. Kahit naman protestante kami at katoliko ka, okay lang yun sa amin. Welcome ang lahat. Uy, huwag ka sana ma-offend sa mga nasabi namin, ha? Di kasi kami naniniwala sa mga graven images, eh. Yung mga poon. Base kasi sa mga kwento mo, debotong katoliko pa nila yung pamilya mo. Ayos lang. Tsaka, interesado naman po talaga ako sa ibang mga religion. Nung nasa estero po kami, palagi po kami nagdarasal, nasabay-sabay. Hindi po kami pumapalya sa mga pista. Palagi po namin pinagdarasalan ng mga santo. Pero kahit po ganun, kahit bata pa lang po ako, marami na po akong mga tanong. Well, that's good. We are all aiming naman na mapalapit kay God, di ba? Open-minded yarn. Pero alam niyo po, marami pa rin po akong mga tanong sa sarili ko about religion. Bakit po maraming religion? Bakit po iba-iba? Isa lang naman po yung pinagdarasalan natin, di ba? Ay, huwag niyo na pong intindihin yun. Tanong ko lang naman po kasi naobserbahan ko po at napapansin. Andiyan ka na pala. Kumusta ang retreat? Okay naman po, Nay. Masaya. Buti naman, kahit iba religion mo ay okay lang sa kanila. Hindi ka pa nagpa-convert? Si tatay po. Naku, bukas pa ang balik. May seminar pa sa trabaho nila. Ganun po ba? Si Dandan po. Malamang, nandun yun sa court naglalaro ng basketball. O di kaya, nandun sa kabarkada niya. Ma-attack na naman ng online game kung ano man yun. O nga pala, paalala mo sa akin bukas, pupunta ako na school at pinapatawag na naman ako ng teacher ng kapatid mo. Ano pong ulam, Nay? Tara po, samahan niyo po kumain. May ulam pa dun sa ref, initin mo na lang, ha? At may sumba pa kami ni Maribel. Anong oras po kayo? Hindi ko talaga maintindihan yung sinasabi ni Ma'am kanina. Uy! Kanina pa ako dito nagsasalita. Hindi ka naman pala nakikinig. Sorry. Hinanap kasi ako dito sa Biblia na verse, Yun tungkol sa... Curious lang ako. Bakit ka pa nagbabasa ng Bible,
May nagtuturo naman sa inyo kapag nagsisimba kayo. Bible study. Hindi simba. Tsaka, iba pa rin talaga pag nakikita mismo ng mata mo yung nakasulat sa Biblia. Kasi yung nakikinig ka lang, narinig mo lang. Ganun pala. Lilipat na nga pala ako ng school. Ha? Bakit naman? Si Papa nalipat siya ng work assignment. Biglaan Kailangan daw next week makalipat na kami. Agad-agad? Paano yan? Wala na akong best friend dito. Ganun. Ano ba yan? Napaiyak mo ako Kakainis. Kala mo, lalo nalilipatan ko, dyan lang naman sa Luzon pa rin. Malayong probinsya pa rin yun. Iba pa rin yun. Iba pag magkasama tayo. Kaya nga nauso cellphone, di ba? Para makapag-text tayo, kala mo tulog, hindi makapag-text Tsaka nasa student council ka, marami kang kapareho dun ng interest mo. Marami kang magiging bagong kaibigan. Ganun din ako. Tsaka, best friend pa rin naman kita kahit anong mangyari. Di ba? Di ba? Hindi ka sasagot. Oo na. Parang pilit po Paano? Text na lang, ha? Sa'yo na lang to. Sa'yo na lang. Thank you, Cindy. Sobrang na-appreciate ko to. Alam mo, Ella, di kita makakalimutan. Kaya yung best friend ko na gustong laging malapit kay God. Guys, listen. Kailangan na natin mag-set ng student activities para sa darating na Foundation Day ng University. Any suggestions? Meron ba? Anyone? Okay, Jess. Pwede kaya yung dance contest, yung parang katulad ng P-pop, ganun? Pang Gen Z, no? Pwede din. Tama. Pang Gen Z. And how about a selfie contest? Paramihan ng likes sa social media? May sabi daw, ikaw na yan. Or try natin mag-book fair. Yung pwede tayo makipagpalit sa iba. At least, di ba, may matutuhan pa tayo. Ganda. Pwede. Pero guys, wait lang. Try naman natin yung bago. What if community service? Like tree planting or di kaya clean-up drive? Ano ba naman yan? Ray naman, dapat magaganda at nakaka-enjoy yung mga gagawin ng mga estudyante. Nakaka-enjoy kaya yun? Hindi yung parang papaturin mo Guys, kami. makinig kayo sa akin. Nakaka-enjoy yun, lalo na kapag madami tayong kikilos. At maganda na may mabuti tayong ma-accomplish dito sa ating school. At nakatulong tayo sa ating kapaligiran at lalo na sa ating kapwa. Pwede rin. Actually, yes. Good idea yun, Faye. Hindi pa natin nagagawa yun. Faye, care to explain? So, yun na nga. Sa clean-up drive naman, syempre kailangan meron tayong mga grupo-grupo sa pagpunta sa mga community. Mainit, tama. Yes po. Dito natin lumapit sa barangay muna para at least may makasama tayo na barangay officials. Hi, Faye. Hi. Ang ganda nung naisip mong activity. Actually, hindi pa ako nakapag-tree planting. Parang exciting. Oo naman. Sobrang nakaka-enjoy kaya yun. Napansin ko lang din, di na bago sa'yo. Ginagawa mo ba yun outside school? Oo naman. Lalo na kapag may mga kalamidad or di kaya disasters at may mga kapwa na kailangan tulungan. Wow,
Gusto ko yun. Alam mo, namimigay kami ng mga relief goods, meron din mga medical missions, at iba-iba pa. Di ba yun naman talaga utos sa atin ng Diyos? Ibigin ang kapwa. Normal na sa amin yung mga ganong activities at family bonding na rin namin. Anong religion niyo? Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo? Iglesia ni Cristo. Through the leadership of God's messenger in these last days, Brother Felix Y. Manalo, local congregations such as Punta Santa Ana, Tipas, and Pateros became among the first to witness the rapid growth of the Iglesia ni Cristo Church of Christ. Mamaya i-check mo yan ha, ibibigay mo sa akin. Kailangan maipasa kasi yan. Nagbabasa ka pala ng Bible? Minsan. May friend kasi ako na in-encourage ako na magbasa ng Bible. Ikaw, nagbabasa ka rin ba ng Bible? Oo naman. Ganon ka-importante sa amin ang Bible. Ang Biblia ang foundation ng aming teachings and doctrines. Gabay namin sa araw-araw na buhay. Kaya mula lahat sa Biblia ang itinuturo sa aming mga pagsamba. Ganon na lang ka-importante ang Biblia sa aming mga Iglesia ni Cristo. Paano kaya nagpa-Bible lesson? Tulad din ba sa ibang religion na... Gusto mo sumama sa amin? Pwede? Oo naman, bakit hindi pwede? Sa totoo lang pinag-i-invite nga namin sa iba ang mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Nang sinabi po ng Panginoong Hesukristo na ikaw, hindi niya tinukoy ang kanyang sarili. Hindi rin po sinabi ng Panginoong Hesukristo na ikaw at ako ay iisang Diyos na tunay. Ang sabi po ng Panginoong Diyos, walang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Kaya ang paniniwala at aral na tinatawag ng Trinidad, hindi yan dapat sa palamayanan. Ano talaga yun? Kumalma ka lang, okay? Masasagot naman naman mga katanungan mo. Mali ata yung decision ko na pumunta sa Bible study niyo. Hindi naman ako mag-i-iglesia. Hindi naman porket nakinig ka ng isang doktrina ng iglesia, mag-i-iglesia ni Cristo ka na. Kumalma ka lang, okay? Tama po si kapatid na Faye. Ang pag-anib po sa Iglesia ni Cristo ay mayroong proseso. Kinakailangan mo ng matiyak na napakinggan po ang lahat ng doktrina na sinasampalatayanan at tinataguyod ng Iglesia ni Cristo. At dapat din pong matiyak na ito po ay inyong sinasampalatayanan. At pagkatapos ay mababautismuhan po kayo at doon po kayo magiging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ganun lang yun. Kaya ayos lang na nakinig ka. Okay lang eh. Makikinig ka pa lang naman muna. Sayang naman po ang pagpunta ko rito kung hindi po ako makikinig. Hindi po talaga nasayang yung ginawa nating pakikinig sapagkat ang pinakinggan natin ay ang mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Tiyak po namin na nakinabang tayo doon. Ang pupuntuan po natin ngayon, mga giliw namin taga-subaybay, inaanyayahan natin sila na makinig sa Iglesia ni Cristo. Ikinakatwiran pa nga po nila na, bakit paanya kami aakiting umanib eh? May relihiyon naman kami. At kami sa relihiyon namin kinabibilangan, sumasampalataya naman kami na maliligtas din kami kahit na hindi kami akitin sa Iglesia ni Cristo. Kapatid Arnel at kapatid June, ang kaligtasan po ay dapat tiyakin ng tao pagka ang pag-uusapan nga po kapatid Arnel ay kaligtasan ng kanyang kaluluwa.
Totoo nga, naginagabi ka na. Ay, tay, gising pa po pala kayo. Saan ka nang galing? Nagbubulakbol ka ba? Hindi po, may tinapos lang po. At kailan ka pa natutong magsinungaling? Saan ka nang galing? Hindi naman po ako nagbubulakbol. Kung hindi ka nagbubulakbol, saan ka nagpupunta? Sino nga ba yung sinasabi mo kaibigan niya? Yung Faye? Yung iglesia? Opo. At saan ka naman dinala ng Faye na yun? Sa kapilya nila? Anong ginagawa mo doon sa kapilya nila? May bala ka bang mag-iglesia? Hindi naman po ako nagbubulakbol, tay. Sa katunayan po, mataas pa rin po yung grades ko. Wala naman po akong ginagawang masama. Walang ginawang masama. Eh, yung paglipat mo ng reliyon, hindi ba masama yun? Tumingin ka sa paligid mo. Lahat ng kailangan natin nandito na. Lahat ng ipinagdarasal natin nandito na. Maginawa na yung buhay natin. Ano pa bang hinahanap mo? Kailangan pa ba lumipat ng ibang relihiyon? Hindi naman po ako naghanap. Binuksan lang po ng Diyos ang pag-unawa ko. Para maintindihan ko po na may tunay na relihiyon na dapat aniban ng mga tao para maligtas sa araw ng paghukom. Anong tunay? Katoliko tayong ipinanganak. Katoliko tayong mamamatay. Tay, Nay, bakit di niyo po pagbigyan yung sarili po ninyo na hindi lang naman po material na bagay ang kailangan ng tao para masabing tunay ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Ang poon ang nagbibigay sa atin ng grasya. Hindi lang po material na bagay ang kukumpleto sa buhay ng tao. Eh, ano? Ang magpalit ng relihiyon, ganun ba? Ang hanapin po ang tunay na relihiyon na magbibigay kasiyahan sa Diyos. Mahiya ka sa poong Nazareno. Tay, Nay, bakit di po natin bigyan ng pagkakataon ng ating sarili para alamin ang katotohanan? Tumigil ka na, Ella. Huwag ka nang sumagot! Pumunta ka doon sa altar. Lumuhod ka sa poon. Humingi ka ng tawad sa poon. Lumuhod ka! Tay, ipinagbabawal po ng Diyos na lumuhod sa Ribolta Diyos-Diyosan. Lumuhod ka! Lumuhod ka sa poon! Lumuhod! Desidido na po ka na mag-iglesia ni Kristo. Nay, Tay, sana po maunawaan po ninyo ako at makinig po kayo sa akin. Hindi po ito biglaang desisyon. Pinag-aralan ko po itong mabuti. Kung tama po ba ang ginagawa natin noon. Malamat tong electric pa natin, nanay. Tagal nang hindi nalilinis. Ay, nako. Pinsan mo at may ginagawa ko. Opo, tay. Ah. Si Ella ba? Tapos na sa ginagawa niya, pinapalinis ko yun sa kwarto. Linisan ko din ba dyan, Nay? Oo, pagkatapos mo dyan, ayusin mo yan dyan.
pangarap mo paglaki mo? Yung gusto kong maging? Oo, ako gusto kong maging flight attendant para makakasakay ako sa eroplano. Tapos, pag nakaipon ako ng madaming pera, lilipat na kami ng tirahan. Ako architect para makagawa kami ng bagong bahay namin. Yung malaki, maganda, at matibay. At saka may garden para fresh air. Kaso, pangbili nga ng bigas, wala kami. Pang college pa kaya. Malabo yun kasing labo ng tubig sa estero. Ako, kung di man kami dito makakaalis sa estero, yung maging masaya lang ang pamilya namin, yung maging sama-sama lang ang pamilya namin, okay na ako doon. Nakauwi na ba yung mga bata? Si Ella, nasa kwarto niya na. Si Dandan nag-text, pauwi na raw. Nanay, ano bang nangyayari sa pamilya natin? Dati, nung nakatira tayo sa estero, isang kahig, isang tuka tayo. Pero masaya tayo. Buo ang pamilya natin. Ngayon, lihamak na maalwan ng buhay natin. Pero, watak-watak tayo. Akala ko dati, pag nagkapera tayo, hindi na tayong problema sa kakainin natin sa araw-araw. Hindi natin problema yung bayaran natin sa bahay o mga gastusin. Okay na. Tama ang anak natin. Tama si Ella. Hindi material na bagay ang papasaya sa buhay ng tao. Bakit hindi natin tanungin ang Panginoon kung anong gusto niyang gawin natin? Katulad ng ginawa ng anak natin. Panginoong Diyos, maraming salamat po at tinawag mo po ako sa iyong banal na iglesia. Kung iyo pong loloobin, sana po ay maakay ko rin ang aking pamilya sa tamang pananampalataya. Sapagkat batid ko po na may tunay na kaligayahan at wala po ito sa mga material na bagay.
kundi sa sama-samang paglilingkod sa iyo. Bulaga! Bulaga ka na naman. Andiyan si Ella. Tamang-tama, Ella. Pwede na tayong kumain. Tay, ano pong meron? Wala naman pong may birthday sa atin, ah. Oo nga ate. Baka nanalo si nanay sa Zumba. Bakit? Kailangan ba ng may okasyon? Di ba pwedeng namiss lang namin ng tatay niyo mag-banding? Tama ka, anak. Dahil sa kagustuhan nating magkaroon ng pera at guminawa yung ating buhay, napabayaan naman natin yung ating samahan bilang magpapamilya. Pero hindi pa huli ang lahat. Buo na ulit tayong pamilya ngayon. Muli tayong magpapakatsigasig para sa Panginoon. Totoo pong namiss ko pong sama-sama po tayo. Kaya, maraming salamat po at nag-effort po kayo para sa handa po natin ngayon. Pero tay, hindi na po ako babalik sa Quiapo para Para sumamba sa hindi tunay na Diyos. Magpanata sa isang Diyos-Diyosan. Ganun ba? Magpapakasigla ulit tayo ngayon para sa Panginoon. tay, hindi na po ako pwedeng bumalik sa ganung uri ng pagsamba. Natagpuan ko na po ang tama at tunay na pagsamba. Sino bang may sabi sa'yong babalik tayo sa ganun? Babalik? Kung pwede mo naman kaming ayain doon sa sinasabi mong tunay at tama.